Kompetang Baboy Galingan, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpala. Kami po ay tunay taas puso nagpupuit, nagpasalamat patuloy sa kalayaan na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mabuhay na patuon aming napakinggan patuloy po nagbibigay o nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya sa iyong kamanghamanghang ginagawa sa bawat iyong mga anak. Salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagnan na aming nararamdaman ay yung matamis na presensya na ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa kami po ay yung pagpalaim at buksan ang puso at pagkaunawa sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming mga kalwang nagugutom sa pangunang panalangin namin ginagalang mahal Evangelista Will Estrada Almeida sa ganang akin. Wala po akong magagawa, subalit ako ay iyong langisan at pangunahat dawa po ang Ebanghelyong Kalitasan ay maging silbing pagpapala sa bawat isa ng mga anak dati at baguhan magi sa aming live broadcast viewer. Pagpalaan mo po kaming lahat sa makapangyarihang pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawan basata, kaantukan sa aming kalagitnaan kasaot in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, ang Diyos na tumubos sa ating pagkakasala. At double honor, respect sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, maging sa mga beloved children, sa lahat ng mga mahal na anak na ating gagama pastor, mga manugang apo, at maging sa ganitong aral di po natin malimutang itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida at mga dating umaga sa lahat ng aking competitor co-worker, sa lahat po ng mga awit, samantali sa inyo pong lahat na pinagpalang mga anak ng Diyos, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po ng gising magsabing, Praise the Lord. May mahal ating unawain po ang salita ng Diyos sapagkat habang tayo po ay narito sa daigdig na to at hinihintay natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang ating pong pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon na may takot, ito po ay para sa ating ikabubuti. Subalit, hanggang tayo po hindi susunod, ito po ay pwedeng ikapahamak natin o tayo po ay paluin ng mahal na Diyos. Bakit tayo po ay pinapalo ng mahal na Diyos? Minsan sa buhay natin, tayo po ay hindi nagpapahalaga sa ating tungkulin sa mahal na Panginoon o baliwala ang salita ng Diyos na minsan tayo ang kinakausap niya. Kaya nga, pag tayo po ay parang naging kagaya ng ginawa ni Saul na matigas ang ulo, darating sa ating palo. Kaya kailangan tayo po ay magsikap na makasunod sa kalooban ng Diyos para ikabuti natin pati ng ating buong sambahayan. Dahil sa panahon ni Akan, mga kapatid, nang pasukin ang Jericho, may kinuhang itinalagang bagay na hindi naman ipinakukuha. Dahil ang utos, lahat pupuksain. Subalit, may kinuha si Akan. Sa kasalanan ni Akan, damay ang kanilang buong sambahayan. Damay po, mga kapatid. Binato hanggang mamatay. Kaya tanda po natin, pag tayo sumunod, ikabubuti natin pati ng ating mga buhay. Pero pag hindi tayo susunod, pwedeng ikapahamak natin. Kaya kailangan po
tayo magkaroon ng takot sa mahal na Diyos. Bakit po minsan tayo ay sumusunod at minsan hindi na sumusunod? Ibig sabihin, nawawala po yung takot natin sa mahal na Diyos. Ikaw na muli ang nasusunod. O ikaw po ay sumusunod minsan sa kaaway na ng Diyos. Kaya kailangan po lagi natin tandaan at ating isipin, saan po tayo sumusunod? Sa pinakamamahal na Panginoon o sa kaaway ng Diyos? O ikaw ang nasusunod? Pag ikaw ang nasusunod, ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop nga sa mahal na Panginoon. Pag hindi tayo nagpapasakop sa mahal na Diyos, magiging kaaway natin ang mahal na Diyos. Pagkaaway natin ang mahal na Panginoon dahil ayaw natin sumunod, darating sa atin ay kapahamakan dahil sinabi ng mahal na Panginoon, kung pababayaan mo ako, pababayaan kita. Pagkatapos gawan ka ng mabuti ng Diyos, mapapahama ka kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. Malinaw mga kapatid, sa panahon ni Josue, sabi ng mahal na Panginoon sa 4:20, pagkatapos kang gawa ng Diyos ng mabuti at pabayaan mo na siya, hindi ka na maglingkod sa Panginoon, gagawang ka ng masama. Mapapahama ka. Kaya kailangan tayo po ay magsikap na magawa ang kalooban ng Diyos. Aklat po tayo ng Deuteronomy 6:24. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Amen. Malinaw po, minamahal, ang banal na aklat na ating pong nabasa, na tayo po ay kailangan magsikap na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga palatuntunang ito o utos ng mahal na Panginoon ay ating gawin. Kaya ang sabi, matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Pag tayo po'y may takot sa Diyos, tayo po'y natili makakasunod sa utos ng mahal na Panginoon. At kung ating po minamahal ginagawa ang kalooban ng mahal na Diyos, ikabubuti natin kailanman upang ingatan tayo o humaba ang ating buhay. Sa lumang tipan, lahat ng naging masunurit may takot sa Diyos, mahaba ang buhay. Amen? Kaya kailangan po tayong lahat, ang utos ng mahal na Diyos, ang palatuntunan niya, ating pong magawa. Dahil pag tayo may takot sa Diyos, ikabubuti natin magpakailanman. Kaya habang tayo po ay naghintay sa pagbalik ng mga Panginoon, hindi po niya tayo iiwan o pababayaan. Subalit, pag tayo nawala ang takot sa mga Diyos, tayo na ang nasusunod, pwedeng umikli ang iyong buhay, pwedeng dumating sa iyo ay kapahamakan. Dahil malinaw po, pag tayo sumunod, ikabubuti natin, magpakalaman, iingatan tayo sa anumang magaganap sa daigdig na ating gagalawan o sa araw-araw nating pamumuhay. Iingatan tayo dahil tayo po
ay espesyal na nilikha ng mahal na Diyos na tayo po ay ipinaghahanda niya ng tahanan sa langit. Kaya nga, ang mahal na Panginoon Diyos, napakabait at napakabuti. Laging nais niya pagpalain tayo at ikabuti natin sa araw-araw nating pamumuhay. Subalit, tandaan natin, habang tayo naman po ay hindi susunod, ito po'y ikapapahamak natin. Tandaan po natin, si Haring Saul, siya po ay talagang nilangisan ng mahal na Diyos. Pero nang siya'y sumuway at naging matigas ang ulo, pahamak siya o siya po ay hindi na sinamahan ng mahal na Diyos hanggang sa kamatayan. Hindi na siya sinamahan. Tagang itinakwil siya ng mahal na Diyos. Kaya kailangan magising po tayo. Tayo po lahat pinilit, hinira ng Diyos. Subalit, pag hindi po tayo magsikap na makasunod sa utos ng mahal na Panginoon, ikapahamak ng bawat isa sa atin. Pero pag tayo'y sumunod, ikabubuti natin kailanman at iingatan tayo araw-araw sa ating pamumuhay. O lagi po natin tandaan, lahat ng naging masunurin at tapat sa mahal na Diyos, sa bingit ng kamatayan, iningatan ng mahal na Panginoon Diyos. O, malinaw pa tayo magising. Si Shadrach, Meshach, Abednego, diba, itinapon sa hornuhan, pinainit na 7 beses. Dahil siya'y tapat at sumusunod sa mahal na Diyos, may takot sa Panginoon. Hindi takot sa utos ng hari at pwedeng ikamatay nila dahil itatapon nga sa hornuhan. Pero natili po yung takot ay sa mahal na Diyos. Huwag silang magkasala dahil ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Hindi ang Diyos ginawa ng tao. Kaya hindi sila pwedeng sumamba sa rebultong ipinagawa ng hari. Dahil ang Diyos nila may-ari ng buhay nila at ng lahat ng bagay na ating nakikita, ang Diyos ang gumawa. Kaya nga, mga kapatid, malinaw, hindi po sumunod sila sa utos ng hari dahil may takot sa mahal na Panginoon, Diyos. Pero ating makikita, yung takot nila sa mga na pagsunod na may katotohanan at may katapatan, ikinabuti nila. Dahil nang itapon sila sa hornuhan, doon nakita nila, ang Diyos nilang pinupurit paglingkuran, kasama nila at nag-iingat sa kanila. Amen? Di ba nang itapon sila 3, pero nung makita ang hari, bakit 4 ang lumalakad sa apoy at walang pasok? Dahil doon natin makikita, pag tayo may takot sa Diyos at tayo'y sumusunod, ikabubuti natin, iingatan ang ating buhay sa daigdig na ito. At ito'y naganap sa panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego. Sa panahon natin pwedeng maganap, basta tayo po'y susunod at susunod, ikabubuti natin pati ng ating mga sa buhay. Sapagkat sa panahon ng mga apostol, anong sabi ni Pedro at ni Pablo sa kanilang mga tinuturuan, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Kaya sumampalataya ka sa Panginoon Diyos, ikaw at ang iyong sambahay maligtas. Paano naman maliligtas? Dagdagan po natin ang pananalangin, dagdagan natin ang tunay nating katapatan sa mahal na Diyos. Dahil kahit ipinangako ng mahal na Panginoon, tayo naman ay hindi nagsikap na makasunod sa nais ng mahal na Panginoon, hindi magmanifest ang kapangyarihan ng mahal na Diyos. Subalit, pag tayo po ay taga magsikap sumunod, kayang-kayang gawin ng mahal na Panginoon, iligtas ang ating sambahayan. Amen? Pero ang dami na nagpatotoo na ating mga kapatiran na talaga may tangkos sa mahal na Panginoon Diyos, sa sakuna, sa anumang nagaganap sa kanila aksidente o
o kapahamakan, inililigtas sila ng mahal na Panginoon Diyos. Dahil sila po ay may takot sa Panginoon at totoo ang pangako ng mga Panginoon, iingatan ka ang iyong buhay. Kaya sa ating buhay at sa huling panahong ito, di po natin alam ang magaganap. Paano tayo maingatan at iingatan ng mga Panginoon? Kailangan natin magsikap na makasunod sa utos ng mahal na Panginoon para ikabuti natin at ingatan ang ating buhay magpakailanman habang tayo nabubuhay. Ano po ang paraan? Kailangang magkusa tayong sumunod. Amen? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Ang may kusa na pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon, araw-araw gagawin natin na may katuwa at may kagalakan. Para ba minamahal, sa araw-araw natin pamumuhay dito sa daigdig na ito, araw-araw gigising ka ng maaga at magluluto para sa iyong anak na pumapasok. Amen po ba mga kapatid? Bakit maaga ka magigising? Para maipagluto mo. Ay kung ikay gigising ng alas 7, hindi mo na maipagluto. Papasok ang iyong anak na walang dalang baon na pagkain. Kaya dapat maaga. Pero hindi tayo nagsasawa. Araw-araw yun. Ginagawa natin dahil para sa ating sambahayan. Kung ang iyong mahal na asawa, maagang aalis sa inyong tahanan, alas 5 aalis, ay kung ginagawa mo at ginagampanan mo ang tungkol mo sa iyong asawa, ay di dapat mayroong pagkain siya. Kung wala man, dapat mayroon siyang pambili ng pagkain. Ginagawa mo dahil ipinakikita mo ang tungkulin mo at ginagampanan mo ang tungkulin mo sa iyong asawa o sa iyong anak. Ganon din po tayo, hindi tayo nagsasawa sa ating gagawa araw-araw, sa ating pamilya. Dapat masigit po sa ating mahal na Panginoon na gagawin nating kusang loob. Alam mo na ang iyong tungkulin, ang iyong gagawin, araw-araw mo nang gagawin yon para pagpalaing ka't ingatan ng mahal na Panginoon Diyos. Aklat po tayo ng Isaiah sa 1:19-20, miyamahal. Maliwanag ang salita ng Diyos. Dito po tayo sa aklat ng propeta Isaiah, Kapitulo 1, sa tatang 19 hanggang 20. Dito po sa 19. Kung kayo magkusa at masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Dito po sa 20. Ngunit kung kayo magsitanggi at maghimagsik, kayo lilipulin ng tabak, sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Amen. Lahat po ng gising magsabing, praise the Lord. Napakalinaw mga kapatid. Pero ang sabi po dito ng 20, ngunit kung kayo ay magsitanggi at maghimagsik kayo, malinaw mga pag tayo tumanggi, ayaw sumunod, o tayo naghimagsik, kayo ay lilipulin ng tabak sapagkat sinabi ng bibig ng mahal na Panginoon. Kaya magising po tayo, matakot tayo mga kapatid. Dahil malinaw yung aklat po ng Josue sa 24:20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang gawin ang mabuti sa inyo. Kaya magising po tayo. Minsan tayo po ay nakakapagpabaya. O minsan, parang sinasabi natin, ay hindi darating sa akin ang palo. Tandaan po natin, lahat na naging anak ng mahal na Diyos, na bautismo sa pangalan ng mga pansos, itinuring tayo at tinanggap tayo anak ng Diyos, kaya nga tinanggap natin ang kapatawaran.
Pero dahil tayo anak ng mahal na Diyos at iniibig ng mahal na Panginoon, hindi po tayo makakaligtas sa palo. Walang pagkakaiba ito mga kapatid sa buhay natin sa daigdig na ito na sabihin mo, pag ikay nagtatrabaho, di ba? Pag ginagawa mo ang iyong trabaho sa isang kumpanya, di ba kumpleto ang sweldo kung kumpleto ang iyong pagpasok? Hindi pwedeng hindi ka babayaran kung tapat ang iyong amo. Ay kung tayo po na mga anak ng Diyos ay hindi magsikap na gawin ang kalooban ng Diyos, mawala ang pagpapala at dating sa atin ay pagpapalo o tayo tutuwirin ng mahal na Diyos. Kaya ang sabi po, kung tayo po'y tatanggi at maghimagsik, ano ba yung maghimagsik? Labang ka sa satan ng Panginoon. Ayaw mo sundin. Minsan, kahit sa ating tatama ang satan Diyos at tayong kinakausap ng mahal na Panginoon, o minsan sasabihin pa ninyo, kahit kayo nakaupo, Brad, nagawa ko na yan, alam ko na yan, pero ikaw na ang kinakausap ng satan Diyos. Pag daw tayo tumatanggi o naghimagsik, ano sabi ng aklat? Lilipulin tayo. Kaya tandaan natin mga kapatid, bukas makalwa, baka dumating sa atin ang kapamakan, hindi pagpapala. Kaya kailangan tayo may takot sa mga Diyos na tayo po ay magsikap na sumunod sa utos ng mga Panginoon. Ano po yung magsikap? Magkusa ka na sumunod. Alam mo na ang tungkulin mo, magpuri, manalangin, sumamba. Alam mo ang tungkulin mo, talikuran mo ang kasalanan, talikuran mo si ikaw. Ano si ikaw? Ikaw ang nasusunod. Kaya talikuran mo ang pagiging si ikaw. Dahil pag hindi mo talikuran ang si ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang hindi iingatan ng mahal na Panginoon Diyos. Dahil ang linaw po ng aklat ng Josue 24:20. O pakibasa nga para po maunawaan ng ating lahat. Na pag tayo'y nawala sa kalooban ng Diyos, ayaw natin magkusa. Ayaw natin magsikap sumunod. Ayaw natin sundin ang utos ng mga Panginoon. Yung tayo'y tumatanggi at ay naghimagsik, walang pagkakaiba. Magiging tayong kagani Saul. Dahil yung bahagyang pagsunod ni Saul, naging ganap na pagsuway. Ay di ganoon din po. Yung ayaw natin sumunod, tayo ay tumatanggi, tayo naghimagsik, tayo ay yung naging laban, ay hindi yan totoo, hindi mangyayari. Tayo po ang mapapahamak. O, pakibasa. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, talata ay 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos ng kanyang nagawan kayo ng mabuti. Lahat po nang kasi magsabing praise the Lord. Kaya matakot tayo, mga mahal. Dahil ito'y totoo at tatama sa atin. Pero pag tayo sumunod at nagkusang maging masunurin, pagpapalain tayo at hahabulin tayo ng pagpapala. Amen? Pero kung ating pabayaan ang tungkol natin sa mahal na Diyos, o tayo'y ayaw sumunod sa utos ng Diyos, yung tayo naghimagsik, tayo tatanggi, ito po. Kaya nakatakot. Pagkatapos tayo, ingat at iligtas, gawa ng mabuti, patawarin sa kasalanan. Pagkatapos tayong pagalingin sa ating karamdaman. Pagkatapos tayong bigyan kapatgalakan, pabayaan na natin ang mahal na Diyos na nagpayaw ng buhay sa atin, ayaw na natin gawin kalooban ng Diyos, malinaw po, pag pinabayaan natin, gagawan tayo ng masama at lilipulin tayo. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kailangan tayo magising. Kailangan manatili po sa atin yung tayo may takot sa Diyos na ating magawa o maganap ang kalooban ng Diyos upang ikabuti natin. Malinaw mga kapatid, mga salita ng Diyos. Pero pag tayo po hindi susunod, papahamak natin. Malinaw si Hari Saul, yung kanyang bahagyang pagsunod,
naging ganap na pagsuway. Kaya si itinakwil ng mahal na Panginoon Diyos, hindi na naging hari sa Israel hanggang sa kamatayan. Pinabayaan siya ng mahal na Diyos. Pero nung siya ay nagsikap sunod sa utos ng mga Panginoon, nagtatagumpay, ikinabubuti nila ng kanyang buong kaharian. Pero nang siya hindi na sumunod, napahamak siya. Kaya magising po tayo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, sabihin natin, minsan, ay hindi yan totoo. Pero ito'y totoo. Dadating at dating sa atin dahil totoo ang salita ng mahal na Diyos. Hindi siya nagsalita na kagaya ng tao na pag hindi, sabi nga, pag sinalita ng Diyos, ito ay totoo. Pero ang tao, kahit anong gawin salita, minsan hindi totoo. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon Diyos, magaganap. Kaya tayo po lahat ang kinakausap ng salita ng mahal na Panginoon at matuto tayong sumunod. Sabi nga nung isang kapatiran o nung isang worker, dahil yung isang kapatiran pinabayaan ng tungkol sa mahal na Panginoon, siya na ang nasusunod, yung si ikaw na. Ano nangyari ngayon? Nakakaawat, nakahabag. Kaya tayo po lahat, tinawag, pinili para tayo ay pagpapalain ng mahal na Diyos. Kaya tayo magsikap po na magkusang maging masunurin. Pero pag tayo tumanggi at naghimagsik sa ng Diyos, gagawan tayo na masama o lilipulin. Kaya may palo, napapahamak. Napakadami kong nakitang kapatid natin sa mga Panginoon. Pinagpala, pero nung pinabayaan ng paglingkod sa pagsunod, naghimagsik na sa ng Diyos, naging laban na sa ng Diyos, maging sa manggagawa sa ating magulang sa Panginoon, napahamak sila. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Pag tayo may takot sa Diyos at tayo sumunod, ikabubuti natin pati ng ating sambahayan. Pero pag hindi, damay. Pati ating mga mahal sa buhay. Pero pag tayo sumunod, damay sa pagpapala at kaligtasan ang ating mahal sa buhay. Lahat may magsabing praise the Lord. Aklat po tayo mga kapatid ng Deuteronomy muli. Yes. Dito po tayo sa 13. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 10, sa talatang 13. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa inyo sa araw nito sa iyong ikabubuti. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw mga kapatid, palaging tayo ang mapapabuti at magpapalaim. Dahil nga sa isang misa ng awitin, ang Diyos ay mabuti at kay buti-buti ng Diyos. Pero pag tayo po, hindi magsikap na gawin ang kalooban ng Diyos, ay malinaw mga kapatid, ikapapahamak natin. Pero tayo tinawag, pinili ng Diyos para tayo pagpalain, magmanang buhay na walang hanggan. Subalit, kailangan po natin ang pagsikap makasunod. Kaya malinaw po ang salita ng Diyos, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. O malinaw mga kapatid, sa iyong ikabubuti. Kaya pag hindi natin po pinagsikapan gawin ang utos ng Diyos, maaring paluin tayo o ikapahamak natin. Pero ating tandaan, lahat ng nagsikap sunod sa ating makikita sa lumang tipan, pinagpala at pinagpala ng mahal na Diyos. Pero ang lahat na hindi nagpahalaga at sumunod, nangapahamak sa panahon ni Moises, di ba lahat yung mga nagsitanggi sumunod, naghimagsik sa tanan ng Diyos, isa-isa nangapahamak sa ilang, nangamatay sa iba't ibang kadalano. Kati mo saga, ang iba namatay dahil bumuka ang lupa. Dahil sa mga naghihimagsik at ayaw sumunod o mareklamo. Kinain sila, buhay ng lupa. Dahil ang lupa bumuka.
Lahat ng mga naghimagsik. Kinagat ng ahas. Isang araw, 23,000. Bakit? Ayaw nilang sumunod. Ang linaw ng salita ng mahal na Diyos. Pag tayo sumunod, ikabubuti natin. Pero ano naganap sa atin? Habang tayo sumusunod, pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon. May kapayapaan, may kagalakan, pati ating sambahayan. Iniingatan ng mga Panginoon at iniligtas ng mahal na Panginoon. Kaya, kailangan tayo magsikap. Ang lahat ng utos at patutunan ng mahal na Panginoon Diyos ating gawin. Hindi po kagaya ng isang pagkain. Kung 10 ang putahe o ulam, pipiliin mo lamang yung parang sa iyo masarap. Sa pagsunod po sa utos ng Diyos, sa paglingkod sa mahal na Panginoon Diyos, lahat ng kautusan niya ating pong pagsikapang gawin. Amen? Minsan, sa ating buhay, pag tayo po ay yung pong tumatanggi na, ano ang nagaganap? Ayaw natin magpuri. Ayaw na natin minsan mag-overnight. Ayaw natin minsan mamuhay may kabanalan. Ayaw na natin minsan magbigay. Pero nung tayo ay sumusunod, tayo ay may kapayapaan, may kagalakan, pinagpapala ng mahal na Diyos. Kaya malinaw mga kapatid, pag tayo po ay magsikap, sundin araw-araw sa Diyos, tayo po ang pagpapalain. Pero basta tayo'y naging laban, naghimagsik o tayo tumatangke, bukas makalwa, hindi mo na alam ang mangyari sa iyo. Dahil ganun-ganun ang kalagayan ni Haring Saul, nang siya'y tumangging sumunod, ang lahat na sinabi ng mga Panginoon Diyos, itinakwil siya ng mahal na Diyos, hindi na sinamahan ng propeta Samuel, kahit anong kanyang gawin pagtawag at panalangin, wala nang tugon ang mahal na Diyos. Kaya ito ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya dito po, ipinakikita ang mahal na Panginoon sa paglingkod sa mahal na Panginoon, lakad-lakad, huwag umurong. Ang mahal na Diyos ating katulong at tayo po ay hindi niya iiwat pababayaan. Nawa po ang ating paglilingkod, huwag paurong. Pasulong, mga kapatid. Basahin po natin ang talata. Pakibasa na ang 2 talata na ating natitira at 3. Aklat po tayo ng Jeremiah 7, 23 at 24, Panaghoy 3, 22, 1 Pedro 4, 19. Pakibasa na po niyong lahat. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 7, sa talatang 23 hanggang 24. Kundi ang bagay na ito ang inutos ko sa nila, na aking sinasabi, inyong tingin ang aking tinig, ako'y magiging inyong Diyos, at kayo magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo, dito sa 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sarisaling mga payo, at sa pagmamatigas sa kanilang mga masamang puso, at nagsiyaang paurong at hindi pasulong. Panaghoy tayo, mga kapatid. 3.22. 1 Pedro 4.19. Dito po sa aklat ng mga Panaghoy, Kapitulo 3, sa talatang 22. Dito po sa 22. Sa mga kaawan ng mga Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Pedro tayo. Dito po tayo sa 1 Pedro, Kapitulo 4, talatang 19. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw po ang salita ng mahal na Panginoon. May binanggit naman, ikabubuti natin.
Kaya pag tayo magsikap, gawin ang kalooban ng Diyos. Gaano man tayo katagal sa mga Panginoon o bago pa sa mahal na Diyos, basta tayo po'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, ikaw, ako, tayo lahat binuksan ang puso pagkaunawa sa pangunang pagtuturo ng ating magulang sa Panginoon, basta tayo sumunod. Huwag po tayo maging laban. Huwag natin po, ibig sabihin, tayo tatanggi sa ataan ng mahal na Panginoon. Tayo sumunod. Dito po ay malinaw. Sabi po ng 24, ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso, sila ay lumakad na paurong, hindi pasulong. Ay, ito ang nakakatakot at nakakalungkot. O, sabihin mo, mature ka na, matagal ka na, 20 years pataas ka na sa mahal na Panginoon, pero kung titingnan, ang paglilingkod mo, 1 taon lang. Ito ang nakakalungkot. Lampas ka na senyor, ang edad, 20 years pataas ka o 30 years, pero ang paglingkod mo, paurong, ito ang nakakatakot. Hindi mo tiyak ang kaligtasan mo. Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, pag lumakad kang paurong, ibig sabihin, parang hindi ka pa nga nakalapit sa Panginoon. Kaya ito po, mga kapatid, ang salita ng Diyos, senyor ka na, o lampas ka na, sa senyor 10 years, pataas, pero ang paglingkod mo sa pagsunod mo sa utos ng Panginoon, ay hindi pasulong, bagkus paurong, mapapahama ka. Kaya magising po tayo. Hindi porke kami mas bata sa inyo, sabihin ninyo, kayo ang tama. Magising tayo. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang nangungusap sa atin. Kung sabihin natin matagal na tayo sa Panginoon, pero ang paglingkod mo, paurong, magising po tayo. Pag tayo sumunod, ikabubuti natin. Pero pag tayo tumanggi sumunod sa utos ng Diyos, ikapapahamak natin. At kung tayo ay matagal na sa Panginoon nga, ay mga 10 years, 15 years, pero tayo talo pa ng 1 taon, matakot ka, kapatid ko. Hindi mo tiyak, nahahabulin ka darating ang pagpala. Sabi ng Banal na Aklat, pag tayo tumanggi at hindi tayo sumunod, nasusunod o sumusunod ka sa ibang payo o katham ng iyong masamang puso, pag itong iyong ginagawa, yan ang maging buhay mo. Matagal ka na kung sabihin sa Panginoon, pero ang paglingkod mo paurong. Nakakatakot, mga kapatid. Dahil minsan mayroong ganong Kristiyano. Ay sabi ko nga, pag gano'n ang Kristiyano, baka ang dapat doon tawagin, ulianin. Nakakalimot. Dahil kung matagal na, pero hindi nasusunod ang utos ng Diyos, ang paglingkod ay, kung titingnan ay paurong, ay kung tagal sa edad, ang pag-uusapan ay ulianin na. Pag gano'n. Pero tayong mga kapatid, tinuro ang lubos ng ating magulang sa Panginoon para tayo makasunod. Kaya nawa, pahalagahan natin. Lahat ng salita ng mahal na Diyos na napapakinggan natin sa pulpito, pag tayo sumunod, ikabubuti natin. Malinaw po sa lahat ng ating binasa. Pero pag hindi po tayo sumunod, pwedeng ikapahamak natin. Kaya magising po tayo. Dahil kung tayo matagal na sa Panginoon, tayo mature na, kakikitaan tayo ng ilaw. Amen? O tayo mabuting halimbawa na ating nagagawa at nagagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon Diyos. Lahat po yung magsabing, praise the Lord. Kaya malinaw po ang salita ng Diyos. Kung tayo susunod,
ikabubuti natin, pero pag hindi, papahamak natin. Pero tayo tinawag ng mahal na Diyos para tayo mapabuti. Para tayo pagpalain ng mahal na Panginoon Diyos. Bakit gumaling ang ating karamdaman, ang ating pong mga kawalang pag-asa, at bigyan ng pag-asa mga Panginoon? Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Malinaw po sa panaghoy na sinabi ng 3:22, sa kawaan ng Panginoon, hindi ka nalipol dahil hindi nauubos ang habag ng mahal na Panginoon. Lahat ng kasing magsabing praise the Lord. Magpasalamat tayong lahat mga kapatid. Kung hindi tayo tinawag, pinili ng mahal na Panginoon Diyos at hindi tayo cover ng pangnalangin natin magawa sa Panginoon, ay baka itong pangyayaring COVID-19, kung tayo hindi naging anak ng Diyos at hindi tayo ipinagpipray ng ating magawa sa Panginoon, baka ang dami na sa ating patay. Naging abo. Pero sa kawan ng mahal na Panginoon, dahil hindi nauubos ang kanyang habag, hanggang ngayon, pinagpala tayo buhay na buhay. Amen? Nagagamit ng mahal na Panginoon Diyos. Pero kung hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon, kung tayo wala sa ating mga gawain, ay baka napakadami na sa atin ang naging abo o namatay. Pero hanggang ngayon, pinagpala tayo, binubuhay tayo. Kaya tayo, sa awat habang ng mga Panginoon, hindi nalipol, hindi tayo nakadamay sa COVID-19. Iningat at iniligtas tayo, lalo na yung mga senior sa panahon yun. Di ba ang mga senior, lalong pinagbabawalang lumabas. Dahil may edad na nga, lalo silang tatamaan ng virus. Pero kahit tayo lumalabas, tayo nagsisikap dumalo. Ano ang ginawa ng mga Panginoon? Iningatan, iniligtas tayo dahil tayo tunay na anak ng Diyos. Di ba? Ang iba naligtas sa atin dahil sa COVID. Natamaan sila ng COVID, nakakalas sa mga Panginoon. Yung iba, tinamaan din ng COVID, ipinakita ng mahal na Diyos na iingatan at ililigtas. Kung tayo susunod, makikita natin mabuti ang mahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya magising po tayo na sa huling panahon. Nawa magsikap tayo makasunod lahat. Huwag natin labanan ang salita ng Diyos, huwag tayong tumanggi. At huwag tayong lumakad ng paurong. Tayo lumakad po'y pasulong. Dahil kung tayo ay sa paurong ang paglingkod sa Diyos, hindi tayo makating sa langit. Dahil ang hinahanap ng mga Panginoon, habang ikay tumatagal, tatamis ang iyong pag-ibig sa mga Panginoon. Gagawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nawa tayo magising, anuman ang ating edad, anuman ang ating pong tagal sa paglingkod sa mga Panginoon, tayo lumakad ng pasulong at sumunod po tayo sa utos ng mahal na Panginoon para ikabuti natin. Dahil wala akong nakita na nag-drive na paurong na hindi maaksidente. Ganon din ang Kristiyano. Kung ikay hinto at ikaw ay aatras at ang paglingkod mo ay paurong, tsak, mapapahama ka. Kaya magising po tayo. Dahil baka tayo, matagal na sa Panginoon, ang paglingkod mo ay paurong. Magising po tayo. Baka mapahama ka. Dahil sinabi ng Baaklap, kailangan tayo lumakad at maglingkod sa Panginoon ay pasulong, hindi paurong. Anong sabi ng Baaklap sa Pedro? Yamang ikaw, ako tayong lahat, iningatan, hindi nadamay sa kapamakan na nangyayari at patuloy nangyayari. Panahon na po para ang buhay natin ibigay sa mga Panginoon. Kung tayo ay nagsisikap na sumunod, nagbabata sa kalooban ng Panginoon, anong sabi? Ibigay natin ang ating buhay, ating kaluluwa, sa tapat na lumalang sa atin. Tapat ang mahal na Diyos. Pero nawa tayo maging tapat lahat, magsikap, magpilit para tayo po lahat ay pagpalain at makatiyak ng langit na tinitirahan ng mahal na Panginoon Diyos. Tayo lahat mga kapatid, tinawag pinili para tayo dalhin sa langit. Pero pag tayo hindi magsikap, magpilit din gawin ang kalooban ng Diyos, tayo po ang mapapahamak. Pero ang salita ng Diyos ang nangusap sa atin lahat. Pag tayo may takot sa Diyos, ating gagawin, ikabubuti po natin. Pero pag tayo tumanggi at tayo naghimagsik,
ikapapahamak natin. Pag pinabayaan natin ang tungkol natin sa mahal na Panginoon, pababayaan tayo ng mahal na Panginoon, gagawan tayo ng masama ng mga Panginoon. Pagkatapos na tayo gawa ng mabuti, at hindi tayo magpatuloy maglingkod sa Diyos, nakakalungkot po. Mapapahamak po tayo. Pag tayo sumunod, pangako ng mahal na Diyos, hindi kanya iiwat pababayaan. Laging kasama natin mga Panginoon saan ka man makarating. Dahil ito'y pangako ng mahal na Panginoon. At ito po'y naganap lahat sa ating mga kapatiran. Kung tayo hindi iningatan mga Panginoon yung araw-araw natin pamumuhay, pwede tayong mapahamak. Hindi ka lang mapapahamak dahil ikay sakay sa sakyan. Dahil maraming sabi, pag sakay sa sakyan o driver, ang sabi, ang isang paa nasa hukay. Ibig sabihin, dati ang kapamakan. Pero saan ka man naroon, pwede ka mapahamak pag pabayaan mo ang tungkol mo sa mga Panginoon. O tingnan mo yung iba na aksidente, nakaparking, nasa bahay, di ba, nahagip sila ng kapamakan? Kaya ang kapamakan, hindi kung saan ka na doon. Maganda man yung kalagayan pagdating sa iyong kapamakan dahil pinabayaan ka ng mahal na Panginoon, darating. Pero sa kaman naroon, kaya kang ingat at iligtas at mapabuti at pagpapalain ng mahal na Panginoon. Dahil ito po'y pangako ng mahal na Panginoon. Kaya nawa po, ang salita ng Diyos, pagsikapan natin, i-apply sa ating buhay. Totoo po ito. Hindi po magbabago ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya nawa, tayo lahat magsikap, matakot sa Panginoon at sundin ang kanyang mga utos para ikabuti natin magpakailaman. Tayo po ay tumayo at tayo awit ng isang awitin. Dahil ang layunin ng mahal na Diyos, maging sino man tayo at ano ang ating kalagayan, tayo makarating sa langit. Kaya anuman po ang ating kalagayan, siya ay narapat na ating purihin at paglingkuran. Dahil ito po ang tungkulin natin lahat sa mahal na Panginoon Diyos. Gisingin po natin ang ating diwa at ating pong purihit pasalamatan ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kahit ano ang kalagayan natin sa buhay, hirap Ito po manulong ang tunay na mensahe ng mahal na Diyos. ay karapat. Ano man po ang kalagayan natin. Ang Diyos, Ang Diyos ay nadiyan. Diyos, Kasama natin. kahit kailan. Kaya't siya ay nararapat. Hallelujah! Iyang pasasalamat. Ang Diyos ay lagi nang tapat sa ating lahat. Hallelujah! Kay buti na layunin Hallelujah! Kainam ng hangarin niya, nang tayo'y makapiling niya Sa kalangitan. Hallelujah! Hallelujah! Ito po ang layunin ng mahal na Diyos. kahit Ano man po ang kalagayan natin,
anumang kinakarap natin sa araw-araw natin pamumuhay, hindi niya tayo iniwan at iiwan o papabayaan. Dahil ang hangarin ng mahal na Diyos, ikaw, ako, ay pupunta sa langit para tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kahit kailan, hindi niya tayo iniwan, binabayaan dahil mahal tayo ng Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Akayin mo po kami lahat na manatili kami makaroon ng takot sa iyo. Aring gawin ang ibang kalooban para kami po'y habulin ng pagpapalang galing sa iyo. Kami makarating sa iyong kaharian. Salamat sa anumang pagsubok, pagtutuloy, paglilinis. Ikaw ay narapat namin purihin at paglingkuran hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, natuto kami magpasalamat sa anumang aming kalagayan. Hallelujah! Sa ating lahat, kay buti na layon. Hallelujah! Pangako ng buhay na wala ka. Salamat o Diyos ang hanggarin mo kami iyong makapiling sa iyong kaharian. Salamat aming Ama sa langit sa iyong kabutihan. Bigyan pa sa siya'y nararapat kapatid. Pinamahal, ulihin, paglikuran. Ang Diyos na mamay mamangin sa atin. Hallelujah, salamat, salamat. Akayin mo po kami na manatili, magkaroon ng takot sa iyo. Gawin namin ang ikayo, mabuti namin. Napakalinaw, may Ama, ng mensahe ng awit. Ang hangarin ng mahal na Diyos ay sa ating kabutihan para tayo makapiling niya sa kanyang kaharian. Kaya nga kung tayo po lahat magsikap na manatili tayong may takot sa Diyos, magsikap tayong makasunod at magkusa na tayong maging masunurin, ikabubuti po natin. Hindi niya tayo iwan o pababayaan sa daigdig na ating gagalawan. Dahil magmamana ng pangako ng mahal na Diyos na buhay na walang hanggan.
Kaya ang salita ng Diyos ang nag-uusap sa atin. Magsikap po tayo na manatili araw-araw na may takot sa mahal na Panginoon. Hindi nawa tayo lalakad sa ating pananaw o katha na galing sa ating puso na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil pag tayo hindi susunod sa utos ng mahal na Panginoon, tayo po ang hindi mapapabuti. Dahil sinabi ng banal na aklat na ating nabasa, pero pag tayo susunod, tayo po ay mapapabuti. Magmamana tayong buhay na walang hanggan. Kaya sa huling panahong ito, ibigay natin ating buhay. Ang ating buhay sa mahal na Diyos. Ang Diyos na tapat na nagpala ng buhay sa atin para tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Nawa ating palagang po ang ating tungkulin, ang ating paglingkod. Gaano man tayo katagal na sa mahal na Panginoon, magsikap po tayo na ang ating paglingkod ay pasulong, hindi po paurong. Para tayo po ay hahabulin ng pagpapala, makatiyak, tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo po, may mahal, ay manalangin po sa umaga ito. Tayo lumapit sa mahal na Diyos, anumang ating kailangan, tayo po ay lumapit sa mahal na Panginoon. Kung tayo ay nalilis na ng das, ng hinalupaypay, minsan tayo tumatanggi, makasunod sa utos ng mga Panginoon, o tayo naghimagsik. Kung ang ating paglakad o paglingkod sa Panginoon ay paurong, lumapit po tayo sa mahal na Panginoon na tayo kawat kabagan, na akayin tayong makapaglingkod ay pasulong para tayo po'y pagpapalaim. Kaya ating buksan, ating pagkaunawa sa tanan ng Diyos. Tanungin natin po ay ang ating sarili. Ang ating po bang paglingkod sa Diyos ay pasulong? Ang ating po bang pagtagal sa mahal na Panginoon ay ating pinagsikapan masud ang utos ng Diyos para tayo mapabuti? Kung hindi at tayo minsan ay nagpapabaya, magising po tayo. Hawak ng mahal na Diyos ang ating buhay. Kaya ibigay natin ating buhay sa mahal na Panginoon para tayo po'y huwag niya iwan o pabayaan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon minsanan pa. Sa umaga ito sa Panginoon panalangin aming kinakalang mga ebangelista. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga pagkulang at pag-asala sa lahat po ng pangailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang nakakalam ng pangailangan ng bawat isa. Iyo pong ibigay o ipagkaloob sa malang pamaraan. Nawa o Diyos, kami kawat kabagan sa huling panahong ito, na ang iyong salita ay aming may apply sa aming buhay na kami manatili may takot sa iyo upang ikabuti namin. Akayin mo po kami lahat para kami ay makapaglingkod sa iyo ng pasulong hindi paurong. Para kami po, O Diyos, ay kalugdan mo po. Iyo pong tulungan ang bawat isa na maging totoo tapat sa huling panahong ito. Dagdagan mo po ang aming kainitan, kasigasigan na magawa ang iyong mga kalubuan. Nawa kami ay masumpuang walang dungis, walang kapintasan. Alsin mo din ang mga panghina, palupaypay, hadlang at malakid sa paglingkod ng bawat isa kawat kabagan. Ang aming mga sa buhay na tawagin mo na po sila para sa lima kasama na namin maglingkod sa iyo. Ang aming makababayan, makapatiran ng hinalupaypay. Ibalik mo po, O Diyos, sa magawain, mahal na Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy kaming gamitin instrumento sa kaligtasan ng aming mga sa buhay, ng aming kababayang katuang ng aming ginagalang mga ebangelista at ng mga beloved children para lalaganap ang Ebanghelong kaligtasan sa huling panahong ito. Pagpalain mo po ang mga crusade o korsadang ginaganap. Magligtas ka po ng maraming kalwa, pagaling makaramdaman. Ikaw ang mag-supply, mag-provide ng lahat ang pangailangan ng iyong banal na iglesia ng iyong mga anak sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Yesu. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Ang ating pong kanang kamay sa ating ulo, kalawang kamay sa pat ng ating pisikal na katawan may karamdaman. At kung tayo nang hinalapaypay, itaas natin ang ating kalawang kamay. At kung tayo nga po ay minsan ay parang hindi nakakasunod sa utos ng mga Panginoon at tayo naging laban o tayo tumatanggi,
ilihans natin ating sarili, ating sawayin lahat ng udyok na masamang espiritu para tayo makasunod sa utos ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway ang lahat ng dimong karamdaman nagpapahirap, ang dimong karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, sakit sa baga, pagkapili, pagkabulag, lahat ng sakit nagpapahirap, cast out in the mighty of Jesus. Halot, smoker, alcoholic, lahat ng kahinaan natitira, lumas ka sa pangalan sa panghina, palupaypay, kahirapan, alilangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat pong gising na gising, tayo po ay tatalong 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Jump. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa, ating pagsikapan na tayo po lahat manatili may takot sa Diyos na sundin ang kanyang utos upang tayo po ay mapabuti at ikabuti natin pati ng ating mga sabuhay.